Mang, ano nga ulit yon? Napatigil sa paghiwa ng karne si Teresa. Ang mga mata niyang dati puno ng sigla ay bahagyang nanliit sa pagkalito. Nakatitig siya sa kawalan, pilit na hinuhukay sa kanyang isipan ang isang pangalan na kasing pamilyar ng sarili niyang pangalan. Sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng marangyang hapagkainan, naramdaman ni Conceição ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib. Kilala niya si Teresa Oliveira sa loob ng halos 40 taon. Alam niya ang bawat kumpas ng kamay nito, ang bawat himig ng pagtawa, at ang bawat kwento sa likod ng mga litrato sa pasilyo. Hindi pa ito kailanman nakalimot sa pangalan ni Mang Berto, ang hardinero nila mula pa noong nabubuhay si Don Alejandro. Hindi ito tama. Si Mang Berto po, ma'am. Marahang sabi ni Conceição. Ang kanyang boses ay pilit pinapakalma kahit ang puso niya ay nagsisimula ng tumambol ng may kaba. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ay, oo nga pala. Si Berto. Nako, pasensya na. Tumatanda na yata talaga ako. Tumawa siya, ngunit para sa pandinig ni Conceição, ang tawang iyon ay manipis at marupok, parang isang basong babasagin. Nonsense, tita, malambing na sabi ni Vanessa, ang babaeng nakaupo sa tapat ni Teresa. Inabot nito ang kamay ng matanda at marahang pinisil. Pagod lang po kayo. We all have those moments. Pinagmasdan ni Conceição si Vanessa. Perpekto. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip niya tuwing tinitingnan ang bisita ni Sir Eduardo. Mula sa alon-alon nitong buhok, sa mamahaling bestida na bumabagay sa kutis nito hanggang sa paraan ng kanyang pagsasalita na tila babawat salita ay pinili at pinakinis. Masyadong perpekto. At alam ni Conceição na sa totoong buhay, walang perpekto. Salamat talaga, Vanessa, sabi ni Eduardo, ang nag-iisang anak ni Teresa. Ngumiti ito. At sa ngiting iyon ay nakita ni Conceição ang pagod ng isang buong linggong pagtatrabaho sa kumpanya at ang bigat ng konsensya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ever since Dad passed away, I've been so worried about Mom being alone. Ano ka ba, Eduardo? It's my pleasure. Sagot ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Tita Teresa is like a second mother to me. Pero nakita ni Conceição ang kislap sa mga mata ni Vanessa habang nakatingin ito kay Eduardo. At pagkatapos ay sa mga mamahaling palamuti sa dingding. Hindi ito kislap ng sinseridad. Ito ay kislap ng tagumpay. Isang kislap na nakita na niya dati sa mga ahas na nag-aabang ng kanilang biktima. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala. Gaya ng dati, si Vanessa na ang nagpresintang magtimpla ng tsa para kay Teresa. Ako na po ang magtitimpla ng special tea ni tita, sabi ni Vanessa, patayo na mula sa malambot na sofa. Agad na tumayo si Conceição. Ako na po, Ma'am Vanessa. Trabaho ko po yan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Vanessa, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig. No, it's okay, Manang. This is a special blend from my hometown. Ako lang ang nakakaalam ng tamang sukat. It helps her sleep soundly. Wala nang nagawa si Conceição, kundi ang tumango at panoorin ang babae na pumasok sa kusina na tila ba ito ang may-ari ng bahay. Sumunod siya, nagkunwaring may kukunin at mula sa gilid ng kanyang mata ay pinanood niya si Vanessa. Nakita niya kung paano nito bahagyang itinagilid ang kanyang katawan para takpan ang ginagawa. Kinuha nito ang isang maliit na lata mula sa kanyang bag, isang latang hindi pamilyar kay Conceição, at maingat na nagbuhos ng kaunting pulbos sa tasa bago lagyan ng mainit na tubig. Ininom ni Teresa ang tsaa, napapikit pa sa sarap. Napakasarap talaga nito, Hija. Parang gumagaan ang pakiramdam ko at inaantok na ako. Nang gabing iyon, bago umalis, inabutan ni Eduardo si Vanessa ng isang maliit na kahon. A small token of my appreciation, sabi ni Eduardo, habang binubuksan ang kahon at inilalabas ang isang gintong bracelet na may maliliit na diamante. Eduardo, you shouldn't have,
sabi ni Vanessa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning habang isinusuot ni Eduardo ang alahas sa kanyang pulso. Nang makaalis na ang lahat at ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon, sinimulan na ni Conceição ang kanyang huling gawain, ang pagliligpit sa sala. Bawat kilos niya ay mabagal. Ang kanyang isip ay abala sa pagdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Ang biglaang pagkalimot ni Teresa, ang pagiging perpekto ni Vanessa, ang sikretong timpla ng tsaa. Kinuha niya ang pinag-inuman ni Teresa. Bahagya itong dumula sa kanyang kamay dahil sa sabon at ang natitirang likido sa loob ay tumapon sa puting platito. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, nakita niya ito. Sa pag-angat niya ng tasa, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng tasa, kung saan namuo ang natitirang likido, mayroong isang manipis na latak. Hindi ito kulay kape tulad ng ordinaryong tsa. Ito ay may bahid ng maputlang berde, isang pulbos na napakapino na halos hindi mapansin kung hindi mo tititigan. Hinawakan niya ang tasa. Malamig na ang porselana, pero pakiramdam niya ay napapaso ang kanyang mga daliri. Sa loob ng 40 taon, siya ang laging nagtitimpla ng tsaa para sa kanyang alaga. Alam niya ang lahat ng klase ng tsaa sa bahay na ito at sigurado siya sa isang bagay. Hindi ito ordinaryong tsaa. At sa sandaling iyon, alam ni Conceição na may lason na gumagapang sa loob ng paraisong matagal na niyang pinaglilingkuran. Nagising si Teresa na may kakaibang bigat sa kanyang ulo. Hindi ito sakit ng ulo, kundi parang isang hamog na pumipigil sa kanyang mga alaala na maging malinaw. Tila ba ang mga panaginip ng nagdaang gabi ay masyadong malalim at nahihirapan siyang umahon mula rito. Ang sarap nga ng tulog ko, bulong niya sa sarili. Inaalala ang tsaa na tinimpla ni Vanessa. Bumangon siya at naghanda para sa araw, Miyerkules, araw ng kanyang lingguhang pagkikita kasama ang mga dati niyang kaibigan mula sa unibersidad. Isang bagay na hindi niya kailanman pinalampas. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, pumasok si Vanessa sa kanyang silid, may dalang isang tasa ng mainit na kape. "Good morning, tita. I figured you'd want some coffee bago ka umalis." "Naku, salamat Hija. Napakabait mo talaga," sabi ni Teresa, tinatanggap ang kape. "Oo, kailangan kong magmadali. Baka malate ako sa meeting namin." Ngumiti si Vanessa. "Take your time, tita. It's only Tuesday." Napatigil ang kamay ni Teresa na may hawak na suklay. Martes, kumunot ang kanyang noo. "Hindi, Miyerkules ngayon. Sigurado ako." Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Vanessa. "Tita, look," sabi nito. Itinuturo ang kalendaryo sa ibabaw ng kanyang mesa. Malinaw na nakabilog ang petsa sa ilalim ng araw ng Martes. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang pisngi. Martes nga. Paano siya nagkamali? Nagpasalamat siya kay Vanessa. Ngunit sa loob niya, may isang maliit na tinik ng hiya at pagkalito ang nagsimulang tumubo. Pagkatapos mag-almusal, nagpaalam na siya para sa kanyang nakanselang lakad. Pupunta na lang siya sa mall para magpalamig. Pero nang hahanapin na niya ang susi ng kanyang kotse sa lalagyan nito sa tabi ng pinto, wala ito doon. "Imposible," sabi niya ng malakas. "Lagi ko itong inilalagay dito." Hinalughog niya ang kanyang bag. Wala. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang damit. Wala rin. Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Nagsimula na siyang mataranta. Binubuksan ang bawat drawer sa sala. "Tita, ano po ang hinahanap niyo?" tanong ni Vanessa na lumabas mula sa kusina. "Ang susi ko. Hindi ko mahanap." Halos pasigaw na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig na. "Kalma lang po, tita," sabi ni Vanessa sa malumanay na boses. "Baka naman po kung saan niyo lang nailagay. Hayaan niyo, tulungan ko kayong maghanap." Habang si Teresa ay abala sa paghahanap sa ilalim ng mga sofa, pumasok si Vanessa sa kusina.
Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ito na may hawak na susi. Tita, eto po ba? Nakahinga ng maluwag si Teresa. Saan mo nahanap? Ngumiti si Vanessa. Nasa loob po ng lalagyan ng asukal. Napatulala si Teresa. Sa lalagyan ng asukal? Bakit naman niya ilalagay doon ang susi ng kotse? Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Pasensya na, Hija. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Okay lang po yan, tita. It happens, sabi ni Vanessa, hinahaplos ang kanyang likod. Alam niyo, naalala ko tuloy nung nakaraang linggo, noong sinabi niyo sa akin na pwede kong hiramin yung pearl necklace niyo para sa darating na party. Muling kumunot ang noo ni Teresa. Pearl necklace? Wala siyang maalalang ganoong usapan. Ang kwintas na yon ay pamana pa ng kanyang ina. Napaka-imposibleng ipahiram niya yon basta-basta. Talaga? Sinabi ko yon? Nag-aalin lang ang tanong niya. Opo, tita. Sabi niyo pa nga, kunin ko na lang daw sa jewelry box niyo kapag kailangan ko na. Sagot ni Vanessa, ang kanyang muka ay puno ng inosente at matamis na ekspresyon. Pero kung nagbago po isip niyo, okay lang. Naiintindihan ko po. Hindi na nakasagot si Teresa. Ang utak niya ay parang isang maulap na kalangitan. Posible kayang kinausap niya si Vanessa at tuluyan na niya itong nakalimutan. Ang takot ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Lumapit si Conceição, na kanina pa tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Ma'am Teresa, baka po nagkakamali lang si Ma'am Vanessa. Hindi po kayo kailanman nagpapahiram ng mga alahas nyo. Tumingin si Teresa kay Conceição at pagkatapos ay kay Vanessa na mukhang nasaktan sa sinabi ng kasambahay. Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Teresa. Ano yung alam mo, Conceição? Baka nga tama si Vanessa. Nagiging makakalimutin na ako. Huwag ka nang makialam. Nasaktan si Conceição sa sinabi ng alaga. Ngunit tumango na lang ito at tahimik na umatras. Iniwan ni Teresa ang dalawa at umakyat sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay kailangan niyang mapag-isa. Huminga siya ng malalim at humarap sa malaking salamin sa kanyang aparador. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Nakita niya ang mga bagong guhit sa gilid ng mga mata nito, ang ilang hibla ng puting buhok. Pero ang higit na nakabagabag sa kanya ay ang ekspresyon sa mga mata nito. Isang ekspresyon ng pagkalito, pagdududa, at higit sa lahat, takot. Sino ka na? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Nawawala na ba talaga ako? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi takot sa kalungkutan, kundi takot sa sarili niyang isipan. Kinagabihan, pagod na umuwi si Eduardo. Sinalubong siya ni Vanessa, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Eduardo, mabutit dumating ka na, sabi nito sa mahinang boses. Bakit? May problema ba? Tanong ni Eduardo, agad na kinabahan. Huminga ng malalim si Vanessa, na tila ba nag-aatubiling magsalita. Kanina kasi, si tita, nagluto siya ng merienda. Mabuti na lang. At napansin ko, muntik nang masunog ang kusina. Nakalimutan niyang patayin ang apoy sa kalan. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Tumingin siya sa direksyon ng kusina at pagkatapos ay sa hagdanan kung saan pababa ang kanyang ina. Nakita niya ang pagod at nalilitong mukha ni Teresa. Ang pag-aalala na kanina pa niya nararamdaman ay naging isang matinding takot. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Kailangan yata nating mag-usap ng masinsinan. Umupo si Eduardo sa tapat ng kanyang ina sa sala, ngunit hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Sa halip, ang mga mata niya ay nakapako sa coffee table sa kanilang pagitan, na tila ba ang disenyo ng kahoy ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang nag-iisang ilaw ng kanilang tahanan,
Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ngayon ay tila isang estranghero. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng ulap ng pagkalito. Ang kwento tungkol sa muntik na sunog ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang alarmang hindi tumitigil. "Ma, okay ka lang ba talaga?" Tanong niya. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa binalak niya. Ngumiti si Teresa, isang pilit na ngiti. "Okay lang ako, anak. Pagod lang siguro. Huwag mo na akong alalahanin." Ang mga salitang iyon na dapat sana'y magpapakalma sa kanya ay lalo lang nagpatindi ng buhol sa kanyang sikmura. Dahil alam niyang hindi na ito totoo. "Eduardo, tita, ipagtitimpla ko lang po ng tsaa si tita," marang sabi ni Vanessa na tila naramdaman ang bigat sa pagitan ng mag-ina. Pampakalma. Nang makaalis si Teresa papuntang kusina kasunod ni Vanessa, naiwan si Eduardo sa katahimikan. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Kasalanan niya ito. Masyado siyang naging abala sa kumpanya. Hinayaan niyang mag-isa ang kanyang ina sa malaking bahay na ito, kasama lamang ang mga alaala. Bumalik si Vanessa sa sala, mag-isa. Umakyat na po muna si tita sa kwarto niya. Sabi niya, gusto niya munang magpahinga. Umupo ito sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. "Vanessa, salamat," bulong ni Eduardo. "Kung wala ka, hindi ko alam." "Shh," sabi ni Vanessa. Ang boses ay puno ng pag-unawa. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginagawa mo ang lahat para sa kanya." Tumingin si Eduardo sa babae. Sa loob ng ilang buwan, naging anghel si Vanessa sa kanilang pamilya. Isang biyaya. Pero hindi sapat. Tingnan mo ang nangyayari sa kanya. Nagiging pabaya ako. Nakita niya ang unti-unting panunubig ng mga mata ni Vanessa. "Hindi ka pabaya, Eduardo. Nag-aalala ka lang. Katulad ko." Huminga ito ng malalim. "Actually, meron akong gustong sabihin sa'yo, pero nag-aalangan ako." "Ano yon? Sabihin mo sa akin." Pakiusap niya. Kailangan niya ng solusyon. Bilang CEO, sanay siyang humanap ng solusyon sa mga problema. At ngayon, ang kanyang ina ang pinakamalaking problema na kailangan niyang ayusin. Kinuha ni Vanessa ang kanyang bag at may inilabas mula roon. Isang makintab na brochure. Inilatag niya ito sa mesa. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang lugar na mukhang 5-star resort. May malawak na hardin, mga nakangiting senior citizen na nag-eehersisyo, at mga kwartong may magagandang tanawin. "Isang kaibigan ko ang nagpapatakbo nito," paliwanag ni Vanessa. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Isa itong wellness center para sa mga nakakatanda. Hindi ito isang ordinaryong home for the aged. Mayroon silang mga best doctors, 24/7 na nurses, at mga activities para mapanatiling aktibo ang isip nila. Tita Teresa will be safe there. Aalagaan siya ng mabuti." Tinitigan ni Eduardo ang brochure. Ang ideya ay tila isang sampal sa kanyang pagiging anak. Ang ilagay ang sarili niyang ina sa isang institusyon. Pero habang tinitingnan niya ang mga larawan, isang bahagi ng kanyang pagod na isipan ang bumulong. Ito na ang solusyon. Ito na ang paraan para masigurado mong ligtas siya habang abala ka. "Sir Eduardo?" Napalingon sila pareho. Si Consay Sao ay nakatayo sa may pintuan ng sala. May daladalang isang baso ng tubig. Ang mga mata nito ay nakatuon sa brochure at pagkatapos ay kay Eduardo. Mayroong kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Isang halo ng lungkot at babala. "Huwag po kayong maniniwala dyan, sir," sabi ni Consisao. Ang kanyang boses ay matatag. "Walang problema kay Ma'am Teresa mula nang dumating ang babaeng yan." "Consisao!" Putol ni Eduardo. Tumayo siya ng may galit. Ang pagod at konsensya niya ay biglang naging inis. "That's enough. Sumusobra ka na.
Pero sir, ano? Naiinggit ka lang ba dahil may ibang nag-aalaga kay mama? Sigaw ni Eduardo. Ang mga salitang yon ay masakit at alam niyang hindi iyon totoo, pero kailangan niyang ilabas ang kanyang frustrasyon. Konsei-sang, kasambahay ka lang. Huwag kang makialam sa usapin ng pamilya ko. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng matandang kasambahay, isang babaeng nagpalaki sa kanya. Yumuko ito, tumalikod, at tahimik na umalis. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga salita. Napaupo muli si Eduardo, napahilamos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang kamay ni Vanessa sa kanyang balikat. I'm sorry, sabi ni Vanessa. Hindi ko sinasadyang magdulot ng gulo. Umiling si Eduardo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin, at doon nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa isa sa mga bangko, nakatingin sa kawalan. Ang mukha nito ay blangko, ang mga balikat ay nakakuba. Tila ba ang babaeng puno ng buhay na kilala niya ay unti-unti nang nawawala at siya, ang anak, ay walang magawa kundi panoorin ito. Sumikip ang dibdib niya. Natatakot lang ako, bulong ni Vanessa, malapit sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit at ang mga salita nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang ugat. Natatakot lang ako na baka isang araw, saktan niya ang sarili niya nang hindi sinasadya. Iyon na yon, ang huling tulak na kailangan niya, ang pinakamatinding takot ng isang anak. Ipinikit ni Eduardo ang kanyang mga mata. Tapos na ang pag-aalinlangan. Kailangan niyang gumawa ng desisyon para sa ikabubuti ng kanyang ina, para sa sarili niyang kapayapaan ng isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, idinial ang numero ni Vanessa, kahit na nasa tabi niya lang ito. Sumagot ito, nagtataka. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Vanessa, sa tingin ko tama ka. Pakiusap. Mag-set ka na ng appointment sa lugar na yan. Ang mga salita ni Eduardo ay tumusok sa puso ni Conceição na parang matulis na kutsilyo. Kasambahay ka lang. Sa loob ng halos 40 taon ng kanyang paninilbihan, ngayon lang niya naramdaman na ganoon kababa ang tingin sa kanya. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, hindi siya umiyak. Ang mga luhang nagbadyang pumatak ay pinigilan ng isang bagong damdamin na umusbong sa kanyang dibdib. Determinasyon. Tumingin siya sa isang luma at kupas na litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Larawan niya kasama ang isang batang Eduardo at ang masayang mag-asawang Oliveira. Sila ang kanyang pamilya at hindi niya hahayaan ang isang ahas na sirain ito. Hindi siya kasambahay lang, tagapagtanggol siya. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang pagmamanman. Si Conceição ay naging isang anino sa loob ng bahay na kabisado niya ang bawat sulok. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat paglilinis ay isang pagkakataon para magmasid. Napansin niya ang mga gawi ni Vanessa. Palagi itong may kausap sa cellphone, ngunit laging sa hardin kung saan walang makakarinig. Ang boses nito ay mahina, halos pabulong, ngunit minsan ay nahuhuli niya ang mga salitang tulad ng plano, malapit na, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang matandang hukluban. Ang pinto ng silid ni Vanessa ay palaging nakalak, isang bagay na napakakaiba para sa isang kaibigan ng pamilya. Isang hapon, habang si Vanessa ay nasa labas kasama si Teresa, sinubukan ni Conceição na gamitin ang isang lumang susi. Ngunit hindi ito bumukas. Ano man ang itinatago ng babae sa loob, sinigurado nitong walang sino man ang makakakita. Isang araw, habang nagwawalis siya malapit sa silid ni Vanessa, bigla itong bumukas. Nahuli siya nito na nakatayo doon. Isang matamis na ngangiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Vanessa. May kailangan po kayo, Manang? Umiling si Conceição. Wala po, ma'am. Naglilinis lang.
Lumapit si Vanessa. Ang kanyang pabango ay tila nakakasakal. Bumulong ito. Sapat lang para marinig niya. Mag-ingat ka, Manang. Sabi nila, curiosity can kill a cat. Pagkatapos ay nilagpasan siya nito na parang walang nangyari, iniwan si Conceição na may nanlalamig na pawis sa noo. Alam na niya ngayon. Alam ni Vanessa na nagmamasid siya. Ang laro ay naging mas mapanganib. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang baliktarin ng mga matatamis na salita. Naalala niya ang kanyang lumang cellphone na di-keypad. Mayroon itong voice recorder. Isang gabi, habang si Vanessa ay muling nakikipag-usap sa hardin, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kusina. Itinago niya ang sarili sa dilim at pinindot ang record button. Ang nakuha niya ay pira-piraso lang dahil sa hangin at sa pabulong na boses. Kayo. Gumagana ang gamot. Araw-araw ay lalo siyang nalilito. Malapit nang pumirma si Eduardo. Ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya ay mapupunta sa atin. Nanginig ang kamay ni Conceição habang pinapakinggan niya ang recording. Gamot! Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Naalala rin niya ang mga security camera na ipinakabit ng yumaong si Don Alejandro. Ang amo niya noon ang nagturo sa kanya kung paano i-access ang mga footage sa maliit na monitor sa storage room para raw kung may emergency. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, pumupuslit siya papasok doon. Tiniyaga niyang balikan ang mga nakaraang recording at doon niya nakita. Isang linggo na ang nakalipas, isang motorsiklo ang huminto sa labas ng gate. May iniabot na isang maliit at hindi markadong pakete ang rider kay Vanessa. Mabilis itong kinuha ni Vanessa at itinago sa kanyang bag. Ito na. Pero hindi pa rin sapat. Kailangan niya ng pisikal na ebidensya. Isang gabi, naamoy niya ito. Isang amoy ng sunog na papel mula sa basurahan sa labas ng kusina. Tila may sinunog si Vanessa para itago ito. Dala ang isang maliit na flashlight, hinalungkat niya ang basura. At sa ilalim ng mga balat ng gulay, nakita niya ang isang maliit na supot ng tsa na bahagyang sunog. Mukhang ito ang pinaglagyan ng pulbos na inihahalo ni Vanessa. Maingat niya itong kinuha. Halos abo na ang karamihan dito, pero may isang maliit na bahagi na hindi tuluyang natupok. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at maingat na binuklat. Ang nakasulat ay halos hindi na mabasa. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng flashlight, nakita niya ang ilang mga letra na magkakasama. Hindi ito isang brand. Ito ay tila isang pangalang siyentipiko. Lia Foley. Kinilabutan si Conceição. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam niyang hawak niya ang isang piraso ng katotohanan. Isang pirasong sunog at mapait. Tulad ng kasamaang bumabalot sa pamamahay ng mga Oliveira. Kinabukasan, nagdahilan si Conceição na masama ang kanyang pakiramdam. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang lumayo sa mansyon para makakilos. Sa hawak na sunog na piraso ng papel, pumunta siya sa nag-iisang lugar na alam niyang maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan. Ang pampublikong aklatan sa bayan. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa isang computer, isang bagay na hindi siya sanay gamitin, at maingat na inilagay ang mga letrang nakita niya sa search bar. Lia Foley. Walang lumabas. Sinubukan niyang muli. Halamang gamot na Lia Foley. Wala pa rin. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting nanlalamig. Paano kung nagkamali siya? Paano kung imahinasyon lang niya ang lahat? Lumapit siya sa librarian, isang matandang babae na nakasalamin. Ipinakita niya ang sunog na papel. Miss, baka po alam niyo kung ano ito. Kinuha ng librarian ang papel at tinitigan ito. Mukhang pangalan ng halaman, pero hindi kompleto. Teka, subukan natin sa mga lumang libro ng botany. Sinamahan siya nito sa isang madilim at tahimik na sulok ng aklatan.
kung saan nakahilera ang mga makakapal at naglalakihang libro. Pagkalipas ng halos 1 oras ng paghahanap, may isang libro na kinuha ang librarian, Flora de Filipinas. Basa nito sa pamagat. Binuklat nito ang mga pahina na naninilaw na sa katagalan. Huminto ito sa isang pahina na may guhit ng isang bulaklak na may maputlang berdeng mga talulot. Ito yata ang hinahanap mo, sabi ng librarian. Nakaturo ang daliri nito sa isang pangalan, Camellia folium venenos. Sa ilalim nito ay may maliit na paliwanag. Binasa ni Conceição ang mga salita at habang binabasa niya, ang bawat letra ay tila isang patak ng yelo na tumutulo sa kanyang likod. Isang bihirang halaman na matatagpuan sa mga liblib na kabundukan. Ang pinatuyong dahon nito kapag ginawang pulbos at inihalo sa inumin sa maliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, ay nagdudulot ng mga sintomas na katulad ng sa Alzheimer's disease. Kabilang dito, ang unti-unting pagkawala ng memorya, pagkalito sa oras at lugar, at bahagyang pagbabago sa pag-uugali. Dahil sa dahan-dahan nitong epekto, mahirap itong matuklasan sa mga ordinaryong pagsusuri sa dugo. Nabitawan ni Conceição ang libro. Kumalabog ito sa sahig, lumikha ng isang malakas na tunog sa katahimikan ng aklatan. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay paglason. Isang dahan-dahan, kalkulado, at napakasamang paraan ng pagpatay sa isip ng isang tao. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan na parang isang kidlat na tumama sa isang madilim na gabi. Ang specialty ni Vanessa. Ang pagkalimot ni Teresa sa pangalan ni Mang Berto. Ang susi sa lalagyan ng asukal. Ang muntik na sunog. Ang mga blangkong titig. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa katandaan. Ang lahat ng ito ay sintomas. Sintomas ng lason na araw-araw na ipinapainom ni Vanessa sa kanyang alaga. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot sa kanyang puso. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng patunay na hindi kayang itanggi ni numan. Kailangan niya ang mismong lason. Nagmamadali siyang bumalik sa mansyon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Nagdasal siya na sana ay wala pa si Vanessa. At sinagot ang kanyang panalangin. Umalis daw ito kasama si Teresa para mamasyal sa isang art gallery. Ito na ang kanyang pagkakataon. Umakyat siya sa 2 palapag. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinubukan ang mga susi. Kumuha siya ng isang matigas na alambre mula sa kanyang mga gamit sa paglilinis at ginamit ito para buksan ang seradura ng pinto ng silid ni Vanessa. Isang kasanayang natutunan niya noong kabataan niya sa hirap na hindi niya akalaing magagamit niya para iligtas ang isang buhay. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya at agad na nagsimulang maghanap. Sa aparador, sa ilalim ng kama, sa mga drawer, wala siyang makita kundi mga mamahaling damit at gamit. Napaupo siya sa gilid ng kama, halos mawalan na ng pag-asa. Saan itatago ng isang tuso na babae ang kanyang pinakamahalagang sikreto? Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador. Simple lang ito. At gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng ilang mga pekeng alahas, mga bagay na hindi isusuot ng isang taong tulad ni Vanessa. Kakaiba. Sinuri niya ang kahon. Napansin niyang ang ilalim nito ay mas makapal kaysa sa karaniwan. Ginamit niya ang kanyang kuko para subukang iangat ito. At gumalaw nga ito. Isang false bottom. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat niya ang lihim na takip. At doon, sa ilalim, nakita niya ito. Isang maliit na plastik na supot. Sa loob nito, mayroong isang pulbos na may maputlang berdeng kulay. Ang parehong kulay na nakita niya sa ilalim ng tasa ng tiyan ni Teresa noong unang gabi. Hawak na niya ang Hawak na niya ang katotohanan. Ang ebidensyang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Vanessa, ang sandatang magliligtas kay Teresa. Nakahinga siya ng maluwag, isang hininga,
na tila matagal na niyang pinipigilan. Inabot niya ang supot. Ang kanyang mga daliri ay halos nanginginig sa halo-halong takot at tagumpay. Ngunit habang ang mga dulo ng kanyang daliri ay dumadampi na sa malamig na plastik, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng buong bahay. Ang tunog ng makina ng kotse ni Teresa na humihinto sa tapat ng garahe. Mas maaga silang umuwi kaysa sa inaasahan niya. Ang hininga ni Consejong ay biglang naputol. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sa labas, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kotse, kasunod ng malambing at mapanlinlang na boses ni Vanessa na tumatawa. Kailangan niyang makaalis doon. Ngayon na, mabilis niyang isinara ang kahon ng alahas. Ibinalik ito sa dating pwesto. Ang supot ng lason ay mahigpit niyang hawak sa kanyang nanginginig na palad. Patakbong ngunit walang ingay niyang tinungoong ang pinto. Narinig niya ang kanilang mga boses sa ibaba, papalapit na sa hagdanan. "Tita, akyat na po muna kayo sa taas para makapagpahinga. Ihahatid ko lang po ang gamit niyo." Wala na siyang oras. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, sumilip sa maliit na siwang. Ang pasilyo ay wala pang tao. Lumabas siya at sa bawat hakbang pabalik sa hagdanan ng mga katulong, pakiramdam niya ay 1,000 karayom ang tumutusok sa kanyang likod. Nang marating niya ang pinto ng kanyang silid, akala niya ay ligtas na siya. Ibinulsa niya ang supot at huminga ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit sa kanyang paglingon, ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang dibdib. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng silid ni Teresa, nakatayo si Vanessa. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa pinto ng sarili nitong silid. At sa mukha ni Vanessa, wala ang matamis na ngiti. Wala ang pagkukunwaring kabaitan. Sa halip, ang mga mata nito ay nanliliit, puno ng pagdududa at nakatuon sa isang bagay na tila wala sa lugar. Isang hibla ng puting sinulid na nagmula sa uniforme ni Consejong at naiwan sa siradura ng pinto ng silid ni Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanlisik na tila ba isang pusa na nakita ang nakakainis na daga. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Vanessa. Isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang matinding babala at pagbabanta. Nanginginig ang mga kamay ni Consejong. Hawak-hawak ang supot ng lason sa kanyang bulsa. Nahuli siya. At alam niyang hindi na magiging kailanman pareho ang lahat. Pagkatapos nito, hindi mapakali si Eduardo. Ang mga salita ni Consejong kagabi, "Kasambahay ka lang," ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Alam niyang hindi yun tama. Si Consejong ay higit pa sa isang kasambahay. Siya ang babaeng nagpunas ng kanyang luha noong bata pa siya, ang naghanda ng kanyang mga paboritong pagkain. Ngunit ang pagkabahala sa kanyang ina, ang tila di mapipigilang pagkasira ng isip nito ay humigit pa sa kanyang konsensya. "Eduardo?" Napalingon siya. Si Vanessa ay nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina. Ang mga mata nito ay namumula at may bakas ng luha. Agad siyang tumayo. "Vanessa? Anong nangyari?" Isang hikbi ang kumawala mula sa bibig ni Vanessa. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Pero nawawala ang kwintas ko." Kumunot ang noo ni Eduardo. "Anong kwintas?" "Yung kwintas ng mama ko." Sagot ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Yung bigay pa niya sa akin. Yung suot ko pa kahapon." Napahagulhol ito. "Ang sentimental value noon sa akin, Eduardo. Paano kung ninakaw?" Ang kwintas ng ina ni Vanessa? Naalala ni Eduardo na nakita niya ito sa leeg ng babae. Hindi ito kasing mamahalin ng mga alahas ng kanyang ina, pero halata mong may pinagmulan ito. Ninanakaw? Imposible.
sabi ni Eduardo, kahit na may bahagi sa kanya ang nagsisimulang mangamba. Sino naman ang magnanakaw dito sa bahay? Hindi ko alam, sagot ni Vanessa, halos sumisigaw na. Baka isang taong hindi mo inaasahan. Isang taong galit sa akin dahil sa pagiging malapit ko kay tita. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pahiwatig. Naunawaan agad ni Eduardo ang ibig sabihin nito. Conceição, ang babaeng kanyang sinigawan kagabi. Ang babaeng galit sa kanilang dalawa. Ngunit hindi niya akalaing magagawa nitong magnakaw. Imposible, ulit niya. Ganoon din ang akala ko sa mga nangyayari kay tita, Eduardo. Sagot ni Vanessa, ang kanyang boses ay biglang lumamig. Pero alam mo, ang mga tao ay nagbabago. Ang mga pagsubok ay nagpapabago sa kanila. Sumikip ang dibdib ni Eduardo. Mayroon nga bang posibilidad? Pinakalma niya si Vanessa. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ito. Ipapahanap ko. Tinawag ni Eduardo ang lahat ng kasambahay sa sala. Si Conceição ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Nang ipaliwanag ni Eduardo ang sitwasyon, nakita niya ang mabilis na pagpapalit ng tingin mula sa mga kasambahay, mula kay Vanessa patungo kay Conceição at pabalik. Alam niyang mayroon na silang hinala. Hindi ko ito ginawa, sir, sabi ni Conceição. Ang kanyang boses ay mababa. Sige, sabi ni Eduardo. Para mawala ang pagdududa, hahanapin natin ang kwintas. Susuriin natin ang bawat gamit ng bawat isa. Wala nang lalabas dito sa bahay hanggat hindi natin ito nakikita. Nagtinginan ang mga kasambahay. Ang iba ay tila kinakabahan. Ang iba naman ay tila nasasaktan sa kawalan ng tiwala. Magsimula tayo sa kwarto ni Vanessa, sabi ni Eduardo. Pagkatapos ay sunod-sunod na tayo. Pinaghahanap nila ang kwarto ni Vanessa. Wala. Sunod ang iba pang kasambahay. Wala. Hanggang sa dumating ang turno ni Conceição. Sir, hindi po ako magnanakaw, sabi ni Conceição. Ngunit hindi na gaanong matatag ang boses niya. Conceição, kapag wala ka naman talagang kinuha, wala tayong makikita, sabi ni Eduardo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagsimulang halughugin ni Eduardo ang mga gamit ni Conceição. Ang kanyang maliit na aparador, ang kanyang bag, wala. Nang halos sumuko na siya, biglang sumigaw si Vanessa. Teka muna! May nakita ako. Lumapit si Vanessa sa mesa ni Conceição kung saan nakapatong ang ilang gamit niya. Kinuha nito ang uniforme ni Conceição na nakatupi doon. At mula sa bulsa, inilabas nito ang isang bagay. Isang bahagi ng sirang silver na chain at isang perlas na may butas. Tumindig ang balahibo ni Eduardo. Ang perlas. Ito ang perlas na nakita niya sa kwintas ni Vanessa. Hindi ito perpekto, may maliit itong gasgas sa gilid at yun mismo ang nagpapatunay na ito nga ang kwintas. Ang kwintas ko. Bulong ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nagluluha na naman. May pamilya ako, Eduardo. Hindi ito isang simpleng alahas para sa akin. Nanatiling nakatayo si Conceição. Ang kanyang muka ay blangko. Wala siyang masabi. Conceição? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Tumingin siya sa matandang babae na nag-alaga sa kanya. Bakit? Umiling si Conceição. Sir, wala po akong alam dyan. Hindi ko po kinuha yan. Pero nahanap namin sa bulsa mo. Sigaw ni Vanessa. Tila galit na galit. Conceição, hindi ko na maintindihan. Sabi ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Ang pagdududa na pilit niyang pinipigilan ay unti-unting lumamon sa kanya. Ang mga pinagdaanan niya sa kanyang ina. Ang pagbabanta ni Vanessa. Ang pag-aalinlangan niya sa kasambahay. Ang lahat ay tila ba nagkakaisa. Ang ina niya ay nalilito. Ang kasamahay niya ay nagnakaw. Ang kanyang pamilya ay gumuho.
Nagsimulang manginig ang kamay ni Teresa na nakatayo sa gilid, tahimik na nakamasid, pero hindi niya magawang magsalita. Sir, ako po ang nagpapaliwanag. Hindi ko po ginawa. Hindi na. Sapat na. Putol ni Eduardo. Tumingin siya kay Conceição. Ang kanyang puso ay mabigat. Ang pagkabata niya, ang mga alaala ng pagmamahal. Lahat ay tila ba nabura ng isang iglap. Ayoko nang makita ang mukha mo sa bahay na ito bukas ng umaga. Conceição, sa tingin ko, oras na para umalis ka. Malamig ang hangin na dumadampi sa balat ni Conceição habang isa-isa niyang ipinapasok ang kanyang mga gamit sa isang lumang maleta. Ang bawat damit, bawat personal na kagamitan ay tila may dalang alaala ng mga taon niyang ipinaglingkod sa pamilya Oliveira. 40 taon. Ngayon, tapos na ang lahat. Ang mga salita ni Eduardo ay parang paulit-ulit na martilyo sa kanyang utak. Ayoko nang makita ang mukha mo sa bahay na ito bukas ng umaga. Hindi galit ang naramdaman niya para kay Eduardo. Sa halip, isang malalim na lungkot para sa batang kanyang inalagaan na ngayon ay nababalot sa kasinungalingan. Tiningnan niya ang supot ng berdeng pulbos na mahigpit niyang hawak sa kanyang bulsa. Ito ang katotohanan. Ito ang ebidensya. Ngunit ano ang magagawa niya ngayon? Wala na siyang kapangyarihan. Isa na siyang pinatalsik na kasambahay, isang magnanakaw. Walang maniniwala sa kanya. Naglakad siya patungo sa silid ni Teresa. Nakasara ang pinto. Pinihit niya ang doorknob. Umaasa na makita niya pa ang kanyang alaga sa huling pagkakataon. Naabutan niya si Teresa na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang mga mata ay malayo at tila blanko. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapatingkad sa kalungkutan na nakapinta roon. Ma'am Teresa, mahinang sabi ni Conceição. Lumingon si Teresa at mayroong bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napawi. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Parang dinurog ang puso ni Conceição. Ito ang epekto ng lason. Ang babaeng kanyang minahal at inalagaan ay unti-unti nang kinakain ng dilim. Hindi siya maaaring sumuko. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang kamay nito. Ako po ito, ma'am. Si Conceição. Kailangan niyo po ako. Ngunit tumawa lang si Teresa, isang tawang walang kaligayahan. Conceição, bakit ka nandito? Hindi ba't umalis ka na? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Conceição. Hindi ko po kayo pwedeng iwan, ma'am. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi nila. Niyakap niya si Teresa. Ang kanyang sariling mga luha ay bumabasa sa balikat ng matanda. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Teresa, ngunit ang diwa nito ay tila ba lumalayo na. Conceição. Bulong ni Teresa at sa pagkakataong ito, merong bahid ng kalinawan sa boses nito. Si Vanessa. Hindi siya totoo. Nararamdaman ko. Ngunit hindi nito natapos ang sinasabi. Biglang tumunog ang intercom. Tita Teresa, Eduardo is waiting for you downstairs. We have some important papers to sign. Sabi ni Vanessa. Ang boses ay matamis, ngunit may taglay na pagmamadali. Kumalas si Teresa mula sa yakap ni Conceição at dahan-dahang tumayo. Ang kaunting kalinawan sa kanyang mga mata ay nawala na. Oo, kailangan ko nang bumaba. May importante raw akong pipirmahan. Walang magawa si Conceição, kundi panoorin ang kanyang alaga na lumabas ng silid. Narinig niya ang mga yapak ni Teresa na bumababa sa hagdanan. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, at ngayon, maging ang isipan ng taong kanyang pinakamamahal. Mula sa kanyang bintana, nakita niya si Eduardo at Vanessa na nakaupo sa sala. Nasa pagitan nila ang isang tumpok ng mga dokumento. Kinuha ni Vanessa ang kamay ni Teresa at inilagay ang panulat doon. Dahan-dahang ginagabayan ng matanda para pumirma.
Ang puso ni Conceição ay bumigat. Sapat na ang epekto ng lason. Pipirmahan na ni Teresa ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng pamilya Oliveira sa kamay ng isang mangdaraya. Hinarap niya ang kanyang maleta. Kailangan na siyang umalis. Ngunit sa kanyang pagtingin sa supot ng lason sa kanyang bulsa, isang bagong kislap ang umusbong sa kanyang mga mata. Hindi niya maaring hayaang matalo ang kasamaan. Ngunit paano? Wala na siyang boses. Walang makikinig. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. May isang pangalan na bumalik sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal nang hindi niya naaalala. Si Dr. Alcaraz, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong amo. Si Don Alejandro, isang kilalang pharmacologist. Isang taong may kakayahang magsuri ng kahit anong bagay. At higit sa lahat, isang taong may tiwala pa rin sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadial niya ang numero. Kung mayroon mang isang huling pag-asa, ito na yon. Ang kanyang huling sandali para lumaban. Dahan-dahan, sa bawat pagdial, isang maliit na bahagi ng Conceição na nawala ay muling bumabalik. Hindi pa tapos ang laban. Nasa opisina si Eduardo, nakatitig sa monitor ng kanyang computer, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang larawan ng kanyang ina na nakaupo sa hardin na tila nawawala sa sarili ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang mga mata. At sa bawat paglitaw nito, kasama rin ang mukha ni Conceição, ang sakit sa mga mata nito ng kanyang sigawan at ang tahimik na pagtanggap nito sa kanyang pagpapaalis. Nandito na ang mga papeles mula sa wellness center. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya para maging formal ang lahat. Isang solusyon, isang mabilis na pagwawakas sa lahat ng pag-aalala. Pero bakit pakiramdam niya ay isa itong matinding pagkakamali? Hindi niya lubos maisip na magnanakaw si Conceição, ang babaeng nagpakain sa kanya, nagpaligo, at nagpatulog noong bata pa siya. Pero ang ebidensya, ang kwintas, ang perlas, lahat ng ito ay laban kay Conceição. Kung hindi ito totoo, paano nangyari? Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang unread message mula sa isang unregistered number. Binuksan niya ito. Kauchu, sinhay niên thật kỳ vào mắt của mẹ cậu. Hãy nhớ lại người phụ nữ đã nuôi nấng cậu. Xin hãy trì hoãn một ngày thôi. Nangunot ang noni Eduardo. Si Conceição. Hindi ito nagsasabi ng tungkol sa kwintas. Hindi ito nagpapaliwanag. Hindi ito nagmamakaawa para sa trabaho. Isang simpleng pakiusap lang. Isang pakiusap na may kakaibang bigat. Nag-replay sa kanyang isip ang mga nakaraang buwan. Ang unti-unting pagkalito ng kanyang ina. Ang pagdami ng aksidente. Ang laging pagiging present ni Vanessa na tila ba anino. Laging handang tumulong. May mali. Hindi niya maipaliwanag, pero may malalim na bahagi ng kanyang sarili ang nagsasabing merong isang bagay na nakatago sa likod ng lahat ng ito. Ibinaba niya ang folder ng mga papeles. Hindi niya ito kayang pirmahan. Hindi pa. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Vanessa. Eduardo, did you sign the papers yet? Everything's ready. The center is expecting tita tomorrow morning. Hindi pa, Vanessa. Sagot niya. May kailangan pa akong ayusin. I'll call you back. Binaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Vanessa. Hindi siya nakinig kay Conceição. Baka nagkamali siya. Baka nagpadalos-dalos siya. Ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay hindi dapat ipagkatiwala sa mga estranghero nang walang sapat na kasiguraduhan. Nang gabing iyon, dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Naabutan niya ito na mahimbing nang natutulog. Lumapit siya, dahan-dahan. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana, ang tanging ilaw sa silid. Umupo siya sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Ang dating matapang at masayahing Teresa Oliveira. Ang kanyang mga mata, kahit nakapikit, ay tila may bakas pa rin ng pagkalito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito. Naalala niya ang mensahe ni Conceição. Kauchu,
Sinhanyin tatkiva mat kumekaw. Hanyo laingoy funo danoy ng kaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit niyang inalala ang mga oras na masigla at malinaw ang isip ng kanyang ina. Ang mga kwento nito, ang pagtawa nito, ang mga aral na ibinigay nito sa kanya. Kung may mali, ano yon? Sino ang may gawa? Isang kislap ng hinala ang dumaan sa kanyang isip. Vanessa. Ang lahat ay nagsimula nang dumating ito. Ang lahat ng aksidente ay nangyari sa paligid nito. Imposible. Kaibigan siya ng kanyang ina. Nag-aalala siya. Pero paano kung hindi? Ayaw niyang maniwala. Ngunit ang tinig ni Conceição ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip mula nang dumating ang babaeng yan. Tumingin siya sa kanyang ina at isang bagong takot ang kumapit sa kanyang puso. Hindi takot na mawala ang kanyang ina sa isang sakit, kundi takot na mawala ito sa isang bagay na mas masama, isang bagay na hindi niya nakikita. Kailangan niyang mag-imbestiga. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan bago pa man huli ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Agad niya itong kinuha. Takot na magising ang kanyang ina. Isang numero na hindi niya kilala, pero may prefix na pang-ospital. Nag-aalangan siyang sinagot. Eduardo Oliveira? Tanong ng isang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay may awtoridad at pagmamadali. Ako si Dr. Alcaraz, matalik na kaibigan ng yumaong ama mo, si Don Alejandro. Tumawag sa akin si Conceição at may dinala siya sa akin na kailangan mong malaman agad. Kumalabog ang puso ni Eduardo. Conceição. Dr. Alcaraz, ano kaya ito? Ano po yun, Doc? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naghintay si Eduardo. Ang hawak sa cellphone ay mahigpit. Habang sinisimulan ni Dr. Alcaraz ang kanyang paliwanag, bawat salita ng doktor ay parang martilyo na tumatama sa kanyang baluti ng pagtanggi. Dahan-dahang ginigiba ang bawat pader na kanyang itinayo. Ang Camellia folium venenosa, ang mga sintomas, ang dahan-dahang paglason, lahat ay nagkaisa at sa wakas ay luminaw ang lahat. Galit. Isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi lang para kay Vanessa, kundi para sa sarili niya. Sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang pagtanggi na makinig sa taong pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya. Doc, nasaan po kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nandito ako sa Clinic Eduardo. Kasama ko si Conceição. Dinala niya sa akin ang mismong lason. Mayroon na tayong pruweba. Kailangan mong kumilos ngayon na. Tumingin si Eduardo sa orasan. 10:00. Maraming oras ang nawala. Kailangan niyang bumalik sa bahay. Ngayon na. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang bawat sandali sa daan ay tila isang oras. Ang kanyang isip ay abala sa mga posibilidad. Kailangan niyang maabutan si Vanessa. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Pagdating niya sa mansyon, bukas ang pangunahing pinto. Narinig niya ang boses ni Vanessa sa sala, matamis at mapanlinlang. Tita, dito po kayo pumirma. Isang maliit na bagay lang po ito, para lang sa future niyo. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Eduardo. Hindi na siya nag-atubili. Binuksan niya ang pinto ng sala at doon, nakita niya ang eksena na nagpagulo sa kanyang dugo. Si Teresa, na tila nawawala sa sarili, ay nakaupo sa upuan. Hawak ang isang panulat at ginagabayan ni Vanessa ang kanyang kamay patungo sa isang dokumento. Ang mga mata ni Vanessa ay puno ng tagumpay. Vanessa! Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagulat si Vanessa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Eduardo na nakatayo doon. Ang muka ay puno ng galit. Eduardo, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Vanessa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili.
Sa likuran ni Eduardo, pumasok din si Conceição kasama si Dr. Alcaraz. Hawak ni Conceição ang isang maliit na plastik na supot na may lamang berdeng pulbos. "Huwag mong galawin ang aking ina," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay pinal. "At huwag na huwag mo nang susubukan na hawakan pa ang anumang bagay sa bahay na ito." Ngumiti si Vanessa, isang pilit na ngiti. "Ano ang sinasabi mo, Eduardo? Nag-aalala lang ako kay tita." "Ang lason mo, Vanessa," sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ang lason na ipinapainom mo sa aking ina araw-araw." Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, ngunit agad din itong nakarecover. "Lason? Ano ang pinagsasabi mo, Eduardo? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo nga, nakalimot lang ang nanay mo, ginagawa mo na akong masama." "Huwag kang magpanggap, Vanessa," sabi ni Conceição. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng matinding galit. "Nakuha ko na ang pruweba mo." Ipinakita niya ang supot ng lason. "Ito ang Camellia folium venenosa, ang pulbos na ginagamit mo para unti-unting patayin ang isip ni Ma'am Teresa." Nanlaki ang mga mata ni Vanessa nang makita ang supot. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. "At ito naman ang resulta ng pagsusuri," sabi ni Dr. Alcaraz. Inilalahad ang isang papel kay Eduardo. Kinumpirma nito na may bakas ng nasabing halaman sa dugo ni Mrs. Oliveira. Mula sa kanyang pagkalito, nag-angat ng tingin si Teresa. Nakatingin siya kay Vanessa at sa mga sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang isipan. Ang mga salita ng doktor, ang lason. "Kasinungalingan!" sigaw ni Vanessa. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. "Hindi totoo yan. Nagbabasura lang yan. Pinagtutulungan niyo ako." "Bakit, Vanessa?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Bakit mo ginagawa ito sa amin?" Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Vanessa. Ang matamis na maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang mukha ay naging puno ng pagkamuhi. Bakit? Kayo! Kayo ang may kasalanan!" sigaw ni Vanessa. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding puot. "Ang ama mo, Eduardo. Ang ama mo at ang matandang yan. Ang ama niya ang nandaraya sa aking ama. Ang kinuha niyo sa amin ang lahat ng kayamanan, ang reputasyon. Kaya nga narito ako para bawiin ang lahat, para kunin ang lahat ng dapat sa amin." "Kasinungalingan!" sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang galit ay nagbigay ng lakas sa kanyang isipan. "Hindi kailanman nandaya ang asawa ko. Ang ama mo ang nandaraya. Manahimik ka, matanda!" sigaw ni Vanessa, at sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang sabunutan si Teresa. Ngunit mabilis si Eduardo. Nahawakan niya ang kamay ni Vanessa. "Huwag na huwag mong susubukan na saktan ang aking ina," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. "Guard, kunin ang babaeng ito." Agad na pumasok ang dalawang gwardiya na kanina pa nakahanda sa labas. Hinawakan nila si Vanessa. "Hindi pa ito tapos, Eduardo. Hindi pa!" sigaw ni Vanessa habang kinakaladkad siya palabas. "Babawiin ko ang lahat. Ang pamilya niyo ay hindi kailanman magiging payapa." Isang malakas na kalabog ang narinig nang isara ang pangunahing pinto. Ang katahimikan ay muling bumalik sa sala. Ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng pagod at lunas. Naiwan si Eduardo, Teresa, Conceição at Dr. Alcaraz. Magkasama sila, ngunit ang bawat isa ay may dalang bigat ng mga pangyayari. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon, oras na para maghilom. Check ko nga, ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Oliveira na dating nababalot sa dilim ng pagtataksil at pagkalito, ngayon ay muling napuno ng sikat ng araw at pag-asa. Si Teresa Oliveira, sa tulong ng medikasyon at patuloy na suporta ni Dr. Alcaraz, ay ganap nang nakarecover. Ang hamog sa kanyang isipan ay tuluyan nang nawala, at ang dating sigla sa kanyang mga mata ay nagbalik.
Isang hapon, nasa kusina si Teresa, nagtitimpla ng kape. Ngunit hindi na si Vanessa ang gumagawa nito. Si Conceição. Ang bango naman niyan, Conceição, sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay masigla. Nako, matagal na rin akong hindi nakatikim ng kape na ganyan kasarap. Ngumiti si Conceição. Salamat po, ma'am. Hindi na po yon kape na may kung anong halo. Nagtawanan sila. Isang tawa na malalim at puno ng pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa amo at kasambahay. Ito ay pamilya. Mula nang mangyari ang lahat, nagkaroon ng malaking pagbabago si Eduardo. Hindi na siya ang CEO na abala sa kanyang trabaho. Naglaan siya ng mas maraming oras para sa kanyang ina. Araw-araw, pag-uwi niya mula sa opisina, dumiretso siya sa ina. Nagtatanong tungkol sa araw nito at nagkwekwento tungkol sa kanyang sarili. Ang dating guilt-driven na pagmamahal ay napalitan ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. Isang araw, kinausap ni Eduardo si Conceição sa sala. Conceição, sabi ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Kung hindi ka dahil sa iyo, baka nawala na sa amin si Mama. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa iyo o anong sasabihin ko para mapatawad mo ako sa lahat ng sinabi ko. Umiling si Conceição. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Eduardo. Ang importante, ligtas na si Ma'am Teresa at nagising ka na sa katotohanan. Higit ka pa sa kasambahay, Conceição, sabi ni Eduardo. Ikaw ang aming bayani at mula ngayon, hindi ka na lang Conceição. Ikaw ay bahagi ng pamilyang ito. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Gusto naming magkaroon ka ng posisyon sa aming kumpanya o kahit anong gusto mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ngumiti si Conceição. Ang kanyang mga mata ay nagluluha. Sapat na po sa akin na ligtas si Ma'am Teresa. Hindi sapat yon, sabi ni Teresa na lumabas mula sa kusina. Conceição, may inihanda kami para sa'yo. Ilang linggo matapos ang insidente, nagpasya ang pamilya Oliveira na gawing inspirasyon ang nangyari. Sa halip na hayaang ang sakit ang bumalot sa kanila, ginawa nila itong oportunidad. Ang isang bahagi ng malawak na lupain ng mansyon na dating bakante ay ngayoy unti-unti nang nagiging isang modernong istruktura. Sa araw ng grand opening, nakatayo si Teresa sa harapan ng bagong gusali. Sa kanyang tabi ay si Eduardo at si Conceição. Mga kaibigan pamilya, nagsimula si Teresa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ang lugar na ito ay bunga ng isang pagsubok. Isang pagsubok na nagpabukas sa aming mga mata. Maraming matatanda ang nag-iisa at nagiging biktima ng mga mapagsamantala o ng kanilang sariling pagkalimot. Kaya naman, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang pagbubukas ng Conceição's Haven. Nagpalakpakan ng lahat. Nagulat si Conceição. Hindi niya inaasahan na ipapangalan sa kanya ang sentro. Ang lugar na ito ay hindi lang isang wellness center, patuloy ni Teresa. Ito ay isang kanlungan kung saan ang mga nakakatanda ay aalagaan, igagalang at mamahalin. Kung saan sila ay hindi kailanman malilimutan o maloloko. Ito ay ang aming pagpupugay sa isang babaeng nagpakita ng tunay na kahulugan ng katapatan at pagmamahal. Niyakap ni Teresa si Conceição. Ang dalawang babae ay magkayakap, simbolo ng paghilom at pag-asa. Lumapit si Eduardo kay Conceição. Simula ngayon, ikaw ang magiging direktor ng Conceição's Haven. Ito ang iyong pamana. Sa isang sulok, nakita ni Eduardo ang isang bagong babae na may dalang mga dokumento. Isang abogadong ipinadala ng kanyang kumpanya para tumulong sa mga legal na aspeto ng sentro. Maganda ito, matalino, at may kakaibang kinang sa mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Isang bagong simula, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, sa kusina ng mansyon,
Nagtimpla si Teresa at Conceição ng simpleng ginger tea. Ang aroma nito ay kumalat sa buong silid, nagbibigay ng init at kapayapaan. Mas masarap pa rin ang timpla mo, Conceição, sabi ni Teresa, umiinom mula sa kanyang tasa. Kasi po, may pagmamahal ang timpla ko, ma'am, sagot ni Conceição at nagtawanan sila. Tumingin sila sa labas ng bintana kung saan makikita ang mga ilaw ng Conceição's Haven. Ang dating lugar ng sakit ay naging lugar ng pag-asa. Ang dating pagtataksil ay nagbunga ng bagong pag-asa at pagkakaisa. Ang pamilya Oliveira ay muling bumangon, mas malakas, mas matatag, at mas mapagmahal kaysa kailanman. At sa puso ng lahat ng ito ay ang isang simpleng kasambahay na nagpakita na ang tunay na kayamanan ay hindi sa salapi, kundi sa katapatan at pagmamahal.